tila makukulong na ho itong si Romualdez, ha? At yung iba pa niyang mga kakuntsaba. Mukhang himas rehas na ho si paano kaya magkakasya yun din, ano? Hindi, ako nagtatanong lang, ha, kasi marami silang kinasuhan. Kayo naman, wala naman ako sinasabing iba, 'di ba? Hindi, kasi marami ho silang kinasuhan, paano sila magkakasya sa bilangguan kung sakasakali, 'di ba? Pero alam mo, kung sa ibang bansa yan, grabe ho, maniwala ho kayo sa akin. Kung sa ibang bansa yan, talagang matindi ho ang parusa sa ganyan. At saka talagang baka hindi na nga umabot yan sa dun sa court judgment eh. Wala na siguro, baka ano na yan. Baka nag-resign na yan kasi alam mo naman sa ibang bansa, meron pang delikadesa, oh, 'di ba? May honor pa sa kanilang natitira. Pero sa atin, wala, garapalan yan. Pero huwag kayong magalala. Huwag kayong magalala, mga kababayan. Sanay naman po si Romualdez sa mga ganyang klaseng kaso. Di ba? Tandaan ninyo dun sa Okada, yung kaso sa Amerika. Sanay na ho siya dyan. Sanay na ho siyang kasuhan ng tila merong involved na pera. Ganyan, no, sanay na ho si Romualdez sa ganyan. Hindi ko alam kung gawain niya na talaga yan noon pa, pero mukha. Hindi ako sure. Hindi tayo sure. Pero gayon pa man, pakinggan natin ano ba kasi nangyayari. Kasi ipapaliwanag natin yung tipong maintindihan natin lahat, mga kababayan. Ipaliwanag ho natin sa lengguwahe na atin pong maiintindihan, mauunawaan, at kung ano ba ang ginawa di umano yung alleged na ginawa ni Romualdez. Ano ba yung kinaso na yan at bakit siya at yung iba pang niya mga kasama, 'di ba? Ipaliwanag ho natin 'yan. Kasi sabi nga nila, tayo ay malayang gawin ang lahat ng bagay, ngunit datapot subalit hindi tayo malaya sa mga consequence nito. Ito nga ho ang nangyayari ngayon, okay? Ito, pakinggan natin si Pantaleon Alvarez at si Topacio. Pasok. Hindi po natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampamulan. Yan. Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng Section 3A kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpadihado sa gobyerno? Yung pagsingit ng ito naman, hindi nyo alam. Ano ba ginawa? Hindi pa ba obvious ko anong ginawa nila? Pambihira naman kayo, oo. Hindi. Nililinaw lang ka naman, Banat Bay. Masyado ka naman mainit eh. Hindi, nililinaw lang. Ito, yung falsification of the documents, yan yung palsy, di ba? Falsification of document, number 1, tsaka yung sa ombudsman. Yan daw yung mga, ano ba yon? Ibig sabihin ng falsification of documents sa madaling salita sa Tagalog, palyado, mali, pineke, parang ganun. Yung dokumento na peke, kasi tandaan ninyo, blanco, di ba? Pero yung pinapirma sa presidente, hindi blanco. So anong klaseng dokumento yun, di ba? Peke ba yun o hindi peke? Yun ang sinasabi, peke. Pangalawa, para bagang sabi doon sa ombudsman, yung kaso na yon na kung saan sinasabi na naging dihado o nalugi ang taong bayan. Kaya may pananagutan sa ombudsman. Bakit sa ombudsman? Kasi nga pag sa ombudsman, yun po ang nagpaparusa sa mga opisyal ng ating bayan. So parang sinasabi doon, because of you performing your duty, nadihado ang taong bayan. Tama nga naman, di ba? Dahil nga sa katarantaduhan di umano nila, yung alleged na kanilang kinakaso nila Pantaleon ay yung nadihado tayo doon sa PhilHealth, di ba? Zero budget. Yung mga nilipat na budget, isang nabanggit nga ni Bato. Narinig ko sa isang interview, pinaglaban daw niya yung modernization ng National Defense, yung Department of National Defense. Pinaglaban niya yung modernization nun. Tapos biglang pagdating dun sa final, dun sa BICAM, nabawasan. Galit na galit daw siya kasi parang sinasabi niya, anak naman kayo ng wewe,
pagkausapin ng China ang iingay ninyo. Hindi, kailangan nating palakasin ang ating mga panlaban sa China. 'Di ba? Kailangan natin i-modernize ang AFP para tayo makalaban. Lumaban tayo. Yung mga, 'di ba ganyan yung mga tarantadong mga congressman? Ang kala mo iingay, akala mo talagang concerned sila, pero nung BICAM report na daw, binawasan naman yung modernization ng ating national defense. Ibig sabihin yung AFP na yun binawasan. Ibig sabihin, alam mo, dito yung mga salita lang ng mga tarantadong mga politiko na kesyo, lalaban tayo, kailangan natin tulungan ang ating AFP para sa kanilang depensa, para ipaglaban ng Pilipinas against China. Pero pagdating naman sa budget, hindi naman, binawasan pa. Diba? Ganun ho katarantado itong mga politiko natin sa bayan natin. Iba yung sinasabi, iba yung sa ginagawa. So, dahil diyan, merong pumapasok na parang sinasabi ni Pantaleon Alvarez at ng kanilang grupo na yan po ay nadidihado ang bawat Pilipino. Kaya pumasok ko yun sa ombudsman. Okay, so naintindihan na natin ha. Tuloy natin. O, pasok. Imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan. 241 billion. Ha? 241 billion daw ang anong parang dinaya. Kasi yan 241 billion na yan po yung inilagay doon sa blanco. So itinotal nila yung, ito yung, di ba, yung mga blanco-blanco dyan. Wala laman yan dati. Tapos finil upan nila ang total 241 billion. Ha? Ito, pakinggan natin ulit. Sus, ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Oo, ang tanga naman nun, di ba? Hindi, ito seryoso kasi yan yung palusot ni Kimbo na hindi, ano lang yan, kinurek lang yan, typo lang yan. Pwede ba naman typo 241 billion? Ibig sabihin nun ha, mga kababayan, inasa mo doon sa nag-e-edit lang nung budget yung 241 billion. Anong klaseng palusot yun, mga kababayan? Iaasa mo sana kung piso lang yan, 2 piso, 100, di ba? Pwede pa eh. Pero gayon pa man syempre, pera ng taong bayan yan eh. Yang 241 billion na yan, galing po yan sa utang na pinagbabayaran natin sa pamamagitan ng ating tax. So, ibig sabihin, dehado talaga tayo dyan. Ibig sabihin, tayo po ay magpapagod para ho bayaran yan tax. Ako nga, kung umutang as much as possible. Ako hindi po, ako medyo nadala na ako nung kabataan ko. Yung utang ka ng utang sa credit card. Tapos pagka bayaran na, yung bill na, magugulat ka. Ako, iniiwasan ko talaga yan. Pero this time, may umutang para sa akin. Tarantado no? Mantakin mo. Tapos ako magbabayad. Tapos sasabihin mo yung 241 billion na yon, ang nag-fill up lang yung technical group. Sino yung ginago ninyo, di ba? Yeah. Ito yung matinding kawalangyaan na sinasabi nila. Ito yung matinding katarantaduhan na ginawa ho nitong mga congressman natin. Kaya tuloy natin to. Tuloy. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan ho. Binilang nyo po yun, parang kinumpit nyo lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification? Magbilang ka para alam mo. Biro lang. Bakit daw kasi 12 counts? Ito, ipapaliwanag ni pinakamatikas na abogado. Legislative document. Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Attorney. Well, kaya po, 12 counts yan ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting.
or misspelling, yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung zero, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun. Kahit piso nga basta zero. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion. 12 yung times. singit, oo. Ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Naku po, patay tayo dyan. Anong singit kaya yan? Pambihira ito si Topacio. Mga ganun, no? Hindi, ano Banat, wala ko sinasabing masama, ha? Hindi ko sinasabing masama yung gumaganon, ha? Di ba ganun ang singit minsan? Gaganon mo, kakanon mo. Ang baboy mo, banat man. Gago! Hindi baka kasi akala nyo pulburo ng ibig sabihin nun. Hindi, ha? Yun po ay pag-amoy ng singit, di ba? Mga bata, mga ganyan, kumakaskas-kaskas, tas sisimple. Yeah? Ito naman ito si Atty. Topacio, pwedeng komedyante ito kasi seryoso siya, biglang bibitaw na pung. Diba? Alam nyo ba, ito lang meron lang ako ikikwento sa inyo, ha. Alam nyo ba na ang 12 is a very significant. Alam niyo yun? 12 is a very significant symbol in the Bible. Number 12. Alam niyo yun? Ipapaliwanag natin. Yung number 12, ano yan? Symbol of faith, church, and divine rule. Di ba? Alam niyo kung ilang beses yan binanggit sa Biblia? 187 times binanggit yan sa Biblia. At alam niyo, isa nga dyan yung 12 sons of Jacob. Ayan. 12 as a representation of completeness and God's governance. Alam mo, napaka-symbolic po niyan. Yung 12 apostles, di ba? Napaka-symbolic po niyan. Sa Revelation, the number takes on eschatological significance. The New Jerusalem symbol of God's eternal kingdom has 12 gates. Grabe, guarded by 12 angels. And the walls have 12 foundations. Di ba? Adorned with the names of 12 apostles. Grabe ho. Hindi ho kasi magbabanggit ang Biblia ng aksidente, nabanggit lang. Ayan ho ay merong symbolism, yung 12. Alam mo, nung ano ko nga ito, yung 12 counts na to, parang ang dating sa akin, ito realization ko lang. Hindi ko naman sinasabing definitely itong inano ng Panginoon. Pero sa akin, parang ito yung tatapos. Ito ang tatapos sa karir ni Romualdez. The completion, sabi nga di ba? Sabi doon sa Revelation, 12 gates. Ito yung completion. Pag sinabi mong 12, sakto yan na yun. 187 times binanggit sa Biblia. It symbolizes something. Completeness, yan ang sinisimbol ng 12. Spiritual order instituted by God's across different covenants. So 12. Alam mo, ito lang masasabi ko sa inyo mga kababayan. Hindi ako pero may yan Sa tingin ko, ito yung balik. God's judgment on people na nandedehado sa kapwa nila. Kasi paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, hindi ho natutulog ang Panginoon. Wag ho kayo mawawala ng pag-asa kasi minsan, di ba, nakakaramdam tayo ng pag-asa pa ba bayan natin? May pag-asa pa ba ito? Talagang sagad sa korupsyon ang ating mga opisyal. Sagad sa wag ho kayong mawawala ng loob. Hindi po natutulog ang Diyos. Hindi ho natutuwa ang Panginoon pag meron hong taong nadedehado ng injustice, pag merong naloloko. Dahil tandaan ninyo, lahat po yan ay nilikha ng Diyos, kaya ayaw niya pong ganyan. At ito na ho yung siguro sa akin, naisip ko lang, maaaring mali ako, pero ano sa tingin nyo? Ito na yung tatapos sa kawalangyaan ng ating mga congressman.